Magandang gabi sa inyo lahat. Takpakan natin uli si Lord. Ating kamayan ng bawat isa para karoon tayo na kumusta natin ang bawat isa? Dahil natutuwa tayo at nandito ulit tayo na nagpapalakasan. Truly nga, no man is an island, sabi nga ng salita. No man is an island. Kung ikaw ay nag-iisa lang sa iyong kwarto o sa nabubuhay, ay hindi pwede. Kailangan natin ang bawat isa. Kailangan natin ang bawat isa para magpalakasan dahil tayo ay magkakapatid. In the name of Jesus, one faith, one baptism, one God. So, buksan natin yung ating context, yung ating babasahin. Tayo po'y magsitayo at ating bigyan ng paggalang. Ngayon po noon, nung sa Israel, so naipon yung ganito rin na gathering, ay talagang tumatayo sila. Meron nagbabasa sa gitna at nakatayo lahat yung nagbabasa. So, tingnan natin sa Luke 2:11 to 17. For to you, sabayan niyo po ako mga kapatid For to you is born this day the city of David a Savior, who is Christ the Lord, and this will be a sign for you. You will find a babe wrapped in swaddling clothes and lying in a manger. And suddenly there was with an angel multitude of heavenly hosts praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace among men with whom He is pleased. When the angels went away from them to heaven, the shepherds said to one another, Let us go over to Bethlehem and see this thing that has happened, which has made us. And they went with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. And when they saw it, they made known, saying, which had been told to them concerning this child. Tayo po ay magsipo. Lord, maraming salamat po sa buhay ng bawat isa. Tayo'y andito uli. Dahil nalalapit po ang Pasko, ay ito po yung nangyari noon. So ating tutunghayan yung aktual na nangyari nung pagkapanganak ng ating Panginoon. So, tignan natin sa umpisa, kuya, sa umpisa ng text natin. So, sinabi doon, For to you is born this day in the city of David a Savior. So, noon pa natin, hindi na bago sa atin si Jesus Christ dahil tayo nga'y tinatawag na Kristiyano, tayo ay tagasunod ng ating Panginoong Hesus. So, pag sinabing Christian ka, sumusunod ka kay Kristo. So, ngayon nga, nung pagtitignan natin, nung dating andun tayo sa kabilang hindi natin alam kung ang kalagayan ni Kristo, si Jesus Christ. Nung nasa kabilang pamantayan pa tayo sa buhay. So, lahat tayo naguguluhan, hindi natin alam kung bakit siya ay Savior, kung bakit siya ay Messiah, bakit siya ay the Anointed One. Actually, sa totoo lang, dito ko na lang na napagtanto lahat dahil sa patuloy na pakikinig ng salita ni Lord at ibinahagi rin ni Paz, pinakilala niya na talaga si Kristo, walang ibang pangalan na magsasave sa atin kundi si Jesus. Walang iba. Although marami kayong narinig, maraming sinasabi, yung pare, sa totoo lang, kung titignan niyo katotohanan, sa Biblia tayo tumingin. Wala nang ibang katotohanan kundi ang Biblia. Pwede may sinasabi yung isang tao, nasabi niya, akala mo totoo na yon. Pero sinabi ni ng Lord sa Romans 8:32, For you will know the truth, and the truth shall set you free. So, wala na tayong ibang titignan kundi ang Biblia para hindi tayo maguluhan.
Hindi tayo, para isang isipan natin, we have the mind of Christ, ang katuruan ng ating Panginoon. So yun nga, at si Jesus ay Lord. Siya ang ating Savior. So maraming verses patungo dyan na siya nga yung ating tagapagligtas. Kasi nga nung unang panahon pa, nung panahon ni Adam and Eve, ay doon tayo nagkaroon ng namanang kasalanan. Dahil si Adam and Eve ay natempt. Unang natempt si Eva, and then sinabi niya kay Adan na kainin niya yung bunga ng punong kahoy na pinagbabawal na yon. So doon pa man, namana natin po yung kasalanan. Kaya from generation to Adam hanggang bago ipanganak si Jesus Christ, hanggang ipanganak si Jesus Christ, may kasalanan ng mga tao na namana. So mana-mana yan, namana yan. So yan yung mortal sin. O talagang parang kung nung panahon na talagang ipapadala na si Jesus Christ, sa Luke 4:43 yun, kuya? Galatians 4:4-5 pala, sorry. So sa Galatians 4:4-5, nung may time na naipapadala si Jesus Christ, yun na, at ipapanganak na siya. So talagang perfect ang timing ni Lord nung kailangan may padala na siya at siya ay ipanganak by virtue of the Holy Spirit nung nagpakita po ang anghel kay Mary na in-announce siya na magkakaroon siya ng baby. Kakaroon siya ng anak. At nagulat nga si Mary na bakit ako magkabubuntis ako'y birhen, sabi niya. So sinabi ng anghel, sa Luke 1 niya makikita pero hindi na natin titignan So bigyan ko lang kayo ng background po. Sa Luke 1 ay nakalagay doon na nung ini-announce kay Mary na siya ay magdadalang tao dahil sa Holy Spirit ay nagulat siya. Mabubuntis siya pero siya ay birhen. So yun nga, at ito na nga yung ng and you will find a babe wrapped in a swaddling clothes and lying in a manger. Nung tinignan ko po itong meaning ng swaddling clothes, ay ito yung mga pira-pirasong damit. Strip ng damit ito na ipinulupot i-prepare din ito ni Mary at bilang pang protection din sa baby, si baby Jesus nga. So strip ng clothes yun, lupot doon para protektahan din siya. And lying in a manger. Itong manger pala, pag titingnan natin sa diksyonaryo ay ito yung sabsaban, yung kung saan kumakain yung mga animals. So, sabsaban na tinatawag yan. Lagayan ng pagkain ng mga pwedeng tupa yon, pwedeng kung ano man kung cattle yon, kung baka. So, yun. Then, si Jesus Christ pala na ipanganak sa Bethlehem. Mahaba pa yan kasi medyo kinat-short na namin. Ang Bethlehem, kung titignan nyo yung Beth ay Beit, from the word ay house, yung lehem, bread o laham. So, house of bread. Yun, pag tinignan nyo yun, yung Bethlehem. So, titignan nyo, si Jesus Christ ay the bread of life. Kung titignan nyo, di ba? And then, talagang si Jesus Christ napaka-humble. Tingnan nyo, siya yung hari ng mga hari. Yan, tingnan po nyo, Lord of Lords, King of Kings. Pero, minarapat ng kanyang ama, ating ama sa langit na pinanganak siya sa isang, imagine niyo sa malapit sa kulungan ng mga animals. Siguro napakabaho noon. Madumi. Kasi during that time medyo peak season din, walang matulugan nung si Joseph at Mary ay nagpupunta nagpunta from Galilee to Bethlehem. Then doon na nga sila sa Bethlehem na tumigil. Dahil nga, doon nga na inanoint si King David. Doon siya inanoint ni King Saul, nung naging king siya. So doon, at dahil si Jesus Christ ay from the line of David. So ilang beses na i-prophesy
yung pagkapanganak ni Jesus Christ, nasa kwan pa yan, nasa Old Testament pa. Na-prophesy na po yan. Makikita yan sa Isaiah 9:6, saka Isaiah 7:14. Mamaya po titingnan natin. So titingnan lang muna natin dito yung ano. So makikita natin, kung tatanungin nyo, bakit may papanganak ang Savior at kailangan niyang magkatawang tao? Naisip nyo ba yon? Kung bakit niya kailangan? Kasi galing na siya sa taas eh. Galing na siya sa langit. Naisip nyo ba kung bakit kailangan niyang magkatawang tao? Naisip nyo po ba yon? Ganito po yon. Meron ding isang hari, isang hari na minsan, itong haring to ay, siyempre, pag sinabing hari, meron kang may kingdom ka. May kingdom ka. So, meron kang mga utusan, meron kang mga tagasunod, hanggang pababa may mga nagsisilbi sa'yo. So, itong haring to, minsan nawawala siya dun sa kaharian niya. At siya'y nakikihalubilo sa mga tao. At tinitignan niya kung ano yung kalagayan ng mga tao. Tinitignan niya kung paano sila mabuhay. Tinitignan niya kung gaano kaganda ang buhay nila, kung nahihirapan ba sila. So parang ma-feel niya ba yung damdamin parang makita niya kung paano ba mabuhay yung mga tao. So ganun po yung yung analogy niyan na so si Jesus Christ galing na siya sa taas. Na kung titignan natin sa Romans ay sa John 1:1-4, titignan na siya ay kasama na siya ni Jesus ng Panginoon in the creation. So si Jesus Christ ay galing na siya sa ancient times. So para kailangan maabot niya pa tayo, maabot tayo ng ating Panginoon. Dahil very powerful ang Panginoon, pwede gumawa ang Panginoon ng in the flesh na sa pamamagitan ni Jesus Christ. So yun, para makita niya kung paano tayo mabuhay. Kung paano, siguro para ma-encounter niya, makasalamuhan niya tayo. Although nakikita niya tayo sa taas, at para makapagturo siya sa actual. So, yun po yung naging kaya kailangan niyang may panganak at dahil siya ang ating Savior, dahil tayo may mga kasalanan na siya nga yung iniintay na nakaprophesy na Messiah o the Anointed One or Savior. So, yan po. Makikita niyo sa in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. And He was in the beginning with God. Kung sino yung He na yun? Kung titignan nyo. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him, not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. So, balik tayo kuya sa context natin. So, then and suddenly, there was with an angel of multitude of the heavenly host praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth, peace among men and whom He is pleased. So ito na yung lagi nating sinasabi, pag sinabi nating glory to God, ay lahat tayo ay binibigay natin ang honor, ang pagsamba, pagdakila sa ating may kapal. Hindi natin kinukuha yung glory pero sa atin nakikita ang glory. Kapag tayo sumusunod, ay nakikita ang glory ng Panginoon sa atin. Pati rin si Jesus Christ, nakikita ang glory sa Kanya. Yung kaluwalhatian, majesty, sabi nga sa English, So maraming form itong glory na to. Kasi ang Panginoon pala, hindi natin siya makikita ng harap-harapan na kasi tayo mamamatay. Napakaliwanag niyan. Makikita na lang natin siya siguro, katulad ni Moses na nakita niya, hindi niya makita sa harap-harapan ng Panginoon. Ganun po ang glory ng Panginoon, maliwanag, splendor,
hindi natin makikita, tayo pipikit ang mata natin, tayo mabubulag. Napakaliwanag yan at talagang hindi natin may paliwanag kung gaano makapangyarihan ng ating Panginoon. So lagi nating sinasabi, glory to God in the highest, in the heaven. Heaven man o dito sa lupa. And peace among men with whom He is pleased. Then yung susunod, when the angels went away from them into heaven, the shepherds said to one another, let us go over to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us. So nung siguro tinatanong nyo, tinignan ko kanina yung weather ng Israel. From July to October ay mainit. Mainit po yun. There was one time nung naitala yung pinakamainit na temperature sa Israel, 52 degrees. Sa Asia. Pero yun, medyo mataas yun, mas mataas pa rito. So kung titingnan nyo, kung sinasabi natin ang Christmas ay nangyari ng December, ngayon malamig na. Malamig dito sa Saudi, how much more na ang Israel ay mas mataas sa Saudi. So ibig sabihin, mas malamig doon. So ibig sabihin, itong mga shepherds noon, ito yung mga tumitingin sa mga sheep. So ito, natutulog sila sa labas kasi binabantayan nila yung mga sheep. Talagang pag sinabing ikaw ay shepherd, babantayan mo talaga yung mga alaga mo. Babantayan mo yan. So parang kung ibigyan uli natin ng analogy yan, yung shepherd, papakainin mo yan, i-guide mo yan. Bilang shepherd, i-guide mo yung mga sheep. Ngayon, kung titingnan natin itong simbahan, ang pinaka-shepherd natin, si Jesus, pababa sa ating mga pastor. So, pinapakain tayo niyan ng mga salita ni Lord. Pinapakain tayo katulad nitong ginagawa natin ngayon, nag-iipon tayo dito, ang salita ni Lord ay ating kinakain. Nagaling sa salita ng ating Panginoon to, holy words ng ating Panginoon, at kinakain natin to ngayon. At yung magandang balita na about peace and goodwill to men, and good tidings, yun yung buong ng storya kasi na it's about yung kaharian ng Panginoon. Kasi nga dahil sa kagustuhan ng ating Panginoon na makapunta tayo sa kaharian ng langit, ina-announce muna yan. Maraming beses na ina-announce yung repent and be baptized. Sabi nga kailangan mag-repent and be baptized for the remissions of your sin, sabi nga sa Acts 2:38 yun. So ibig sabihin talagang noon pa man kinokondisyon na tayo ng ating Panginoon na yan, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sin. Yun. So para mawala po yung ating kasalanan na namana natin from panahon ni Adam. So yun po na ina-announce talaga na yung good tidings, ito yun, makikita ang good tidings din na to sa Mark 16, 15 to 16 ko yan. Yung about, sinabi natin magandang balita, yung kaharian ng ating Panginoon. Kasi yun naman ang talagang pakay natin dito Yun ang pakay natin dito. So, talaga, andito tayo, nakikinig ng salita ni Lord. So, narinig nyo ngayon, ibabahagi nyo rin. So, ibabahagi nyo yan nang walang delay. Walang delay. Makikita natin ito mamaya sa sa 15, 16 ko yan para makita natin. Yeah, 15, 16. Yun. And He said to them, go into the world and preach the gospel to the whole creation. So lahat tayo, the whole creation. And kung sino ang naniniwala, ay mababaptize. So ibig sabihin, mababago tayo. And tayo ay masasave. But he who does not believe will be condemned. So,
So napakaliwanag po, kung hindi tayo maniwala sa mga salita ng ating Panginoon, talaga hindi tayo masasave at tayo ay makukondem pa. So, glory to God, palakpakan natin si Lord. Sa context ko yan. Yan, makikita nyo, no? Nung nag-appear yung angel sa kanila, nung sinabi yung magandang balita na yon, and they went with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger, and when they saw it, and they made known the saying which have been told concerning this child. So, biro nyo, napakasimple nung mga shepherds ay walang pinag-aralan, Walang mga pinag-aralan yon, pero sila ay bigla agad na tumalima. Na tuloy-tuloy sila without talagang very sila na sinabi nila yung magandang balita na yun na sinabi ng anghel. So, ganun din sana dapat tayo na tuloy-tuloy tayo na magbahagi, gagamitin natin yung Facebook na yan. Bahagi natin ang ibahagi kasi gusto nating maligtas ang ating pamilya, ating mga kapatid, ating mga anak, ating asawa, ating mga magulang. Talagang ibabahagi natin ang salita ni Lord. So ito po yung buong tema ng ating usapan ngayon na pinamahagi sa atin ng ating Panginoon, na kapag may narinig tayo na magandang balita, pamahagi natin. Kasi ito yung salvation, na ito yung good news na magpapabago sa buhay natin, magtatanggal sa ating mga kasalanan. At talagang wala tayong sasayangin na oras na dahil lalo na may Facebook, may cellphone, ipamahagi niyo ang salita ni Lord. So, glory to God. So, yan po, palakpakan natin si Lord namin. Glory to God. Amen. Pinagpala po ba ang bawat isa? Amen. Napakaganda po ng ating topic, mga kapatid, dahil napapanahon na. Amen. Yung, Christmas season ngayon. Amen. Batiin mo na mga katabi mo. Sabi mo, Merry Christmas. Amen. Alam niyo po, mga kapatid, glory to God po sa buhay ni Kuya Alan na nagbahagi ng salita ng Panginoon. Alam niyo po, ang Pasko ay isang mabuting balita. Amen. Alam niyo po, sa buhay po natin, pag December, ito yung pinakamasaya kaysa pa sa birthday. Totoo po ba yan, mga kapatid? Sino naniniwala kapag Pasko, mas masaya kaysa sa birthday niya? Amen? Because we believe na merong ipinanganak para sa atin. Amen? Alam niyo po na binabasa ko po yung topic po natin, kung babalikan po natin sa Luke chapter 2, verse 8 to 15, mga kapatid. Basahin po natin sa Tagalog. Luke 2:8. Sa 8 tayo magsimula. Kung saan, ang nakatagpo, ang unang mga nakarinig ng balita at nakasaksi ng kapanahan ng Panginoong Yesus. Ito, tinan niyo po sa verse 8. Dito sa kabila. Ito na, yung Tagalog. Ayun na, ito na. Sino po yung attentive? Amen? Sabi po, sa verse 8, at may mga pastor ng tupa sa lupending yaon na nangasa parang. Meron na po mga pastor. Ano po yung pastor? Shepherd. Amen? Tagapag-alaga ng tupa. Na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. Amen? Sabi sa verse 9, tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kalulatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y totoong nangatakot. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, mayroong mga pastor o mga pastor. Ano ginagawa nila? Sila nang pupuyat. Amen? At dahil sa pagpupuyat nila, ginagawa nila yung duty nila, mga kapatid, dumating mabuting balita sa kanila at sila ang unang nakasaksi. Amen? Nagpakita sa kanila ang anghel ng Panginoon. Mga kapatid, sa buhay po natin, dumarating ang pangungusap ng Panginoon kapag tayo handa. Amen? Kapag ginagawa natin yung duty natin sa Panginoon. Amen? Kaya nais ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, ano man ang panawagan ng Lord sa buhay natin, ng Lord, mga kapatid, ay maging handa po tayo. Amen? Ano may nagpupuyat? Amen? Sino nakaranas na nagpupuyat? Amen? Araw-araw. Kaya napakasarap magpuri sa Panginoon. Okay lang magpuyat kung para sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Sapagkat, sabi nga ng isang kasabihan, sa langit na talagang pahinga. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sa langit na tayo magpahinga.
Amen. Sa lupa, mga kapatid, walang totoong kapahingahan kundi lang sa Panginoon lamang. Pero ang talagang forever rest na mararanasan natin, mga kapatid, sa langit ng pahinga. Amen? Kaya tulad ng mga pastor na to, mga kapatid, dumating ang pangungusap ng Panginoon sa buhay nila dahil sila'y handa. Amen? Sino po laging gusto maging handa sa Panginoon? Amen? Kaya sa mga oras, mga kapatid, maging handa kayo sa paglilingkod. Maging handa tayo. In season and out of season. Mapapasko man o hindi, mga kapatid. Amen? Kaya ang sabi ng Lord, preach the gospel in season and out of season. Amen? Kaya sabi sa verse 10, ayun, and the angel said to them, be not afraid. Amen? Behold, I bring you good news of a great joy, which come to all the people. Amen? Siyempre, misa marami natatakot eh. Dumating na nga yung mabuting balita, natakot pa. Amen? Pero ang dala ng Panginoon, sabihin mo sa katabi mo, great joy. Amen? May dalang kagalakan ng Panginoon. Amen? At sa bawat kagalakan na naranasan natin, mga kapatid, yan ay galing sa Panginoon. Amen? Sabi po ng James 1:17, every good and perfect gift comes from above. Sino pong naniniwala rin mga? Every good and perfect gift. At ang perfect gift na binigay po ng Lord sa buhay natin ay John 3:16. Amen? Jesus died for us. Amen? Sabi diyan, for God so loved the world that He gave. Ano po yung binigay niya? Ang Panginoong Jesus. Amen? At ang sabi po ng John 1:13 hanggang 14, na ang flesh, na nabanggit po kanina sa John chapter 1 verse 1 hanggang verse 4. Sabi ron, kung babalikan po natin sa verse 13, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Ang Panginoong Jesus, ibinigay ng Diyos sa atin bilang regalo. Siya ay pinanganak hindi dahil ipinanganak sa dugo, hindi dahil sa dugo lamang, hindi lamang sa pamamagitan ng nais ng laman. Tulad ng mag-asawa, dinisire. Amen? Hindi dahil sa kalooban ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. At sinabi sa verse 14, mga kapatid, and the Word became flesh, and that flesh dwelt among us. Amen? Full of grace and truth, we have beheld in His glory of the only Son from the Father. Amen? Kaya nasa Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, sabihin niyo po, God is with us. Sabihin mo sa katabi mo, God is with us. John 1:21, Jesus Christ called Emmanuel. Kaya mapalad yung pangalan na Emmanuel eh. Manny, yung short. Amen? Pag sinabing Emmanuel, ang Diyos ay sumasa atin. Sumasa atin po ba ang Diyos sa oras? Kahit anong pangalan mo, mga kapatid, ang Diyos ay sumasa atin. Amen? Sapagkat sabi ng John 3:16 tsaka John 1:12, kung sinong tumanggap sa Panginoong Jesus, ay binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. At ang anak ng Diyos ay pinag-aharian ng Diyos. Amen? At ang pinag-aharian ng Diyos ay inuuna ang kaharian ng Diyos ng kanyang katuwiran. Amen po ba? At ang sabi po, mga kapatid, ng Philippians 2:8-10, mga kapatid. Tingnan niyo po muna yung image na to, mga kapatid. Yung image sa picture. Nakikita niyo po yan, mga kapatid. King size. Meron po kayo na-imagine. May na-imagine kayo, mga kapatid. King size bed. Amen? Ang laki naman. Ang gara. Sabi po ng Philippians 2:8-10, mga kapatid. Tingnan niyo po yung king size bed. Tingnan niyo po sa isip. Ito po siya sa Philippians 2:8-10. At palibhasay na sumpungan sa kanyang tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili. Na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay pinadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Verse 10, upang sa pangalan ni Jesus ay luhod ang lahat ng tuhod at nanga sa langit at ang nanga sa ibabaw ng lupa at
at nangasa ilalim ng lupa. Sa verse 8 po, balikan po natin. Bagamat siya'y Diyos, mga kapatid, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Amen? Humarap po siya sa atin bilang tao. Sapagkat kung haharap siya sa atin bilang Diyos, mga kapatid, hindi tayo makakalapit sa Kanya. Pero ginawa niya yung King sa Spirit na yan para abutin niya tayo hanggang sa panahon ito. Amen? Sapagkat mahal tayo ng Panginoon. Wala na ibang paraan para abutin niya tayo, kundi para bumaba siya. At ang pinili ng Panginoon, mga kapatid, bagamat siya ay Diyos, bagamat hari, ito lang po ang pinili niya. Amen? Ang sabi po ng Isaiah 9:6, the prophecy for this child, for unto us a child is born. Amen? To us a son is given. Sabihin mo sa katabi mo, nang dahil sa atin, sinilang ang bata. Amen? For unto us. Kaya kung may sisisiin ng Lord, wala siyang masisi. Pero talaga tayo yun. Kahit sabihin mo, dahil sa iyo yun. Amen? Dahil sa atin. Amen? Kaya nga sabi ng Isaiah 9:6, for unto us a child is born. At ang child is born, at ang batang pinanganak na to, mga kapatid, ay tinatawag na, anong sabi po? Wonderful. Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Sabi po sa Tagalog, siya'y tatawaging kamangha-mangha. Amen? Kamangha-mangha po ba ang ginawa ng Panginoon? Amen? Lahat ng lumapit sa Panginoon, sabi ng Bethlehem, bread. Ang sabi ng Panginoon, I am the bread of life. Amen? At ang sino mang maging bahagi ng katawan ni Kristo, hindi na makakaranas ng kamatayan. Sa isang Kristiyano, mga kapatid, wala nang kamatayan. Dalawang kamatayan, mga kapatid. Physical and spiritual. Maraming hindi death in physical, pero in spiritual death sila. Ay nang delikado. Di bali ng death ka, physical, spiritual, buhay ka. Amen? Kaya nga kay Kristo, for me to live is Christ, and to die is gain. Ang mabuhay ay para kay Kristo, at ang mamatay ay pakinabang. Kaya wala pong lugi sa mga taong naglilingkod sa Panginoon. Tanungin mo yung katabi mo, walang lugi sa Lord. Amen? Kaya sabi dito, siya'y kamangha-mangha, Counselor, tagapayo, mga kapatid. Sino po nakakaranas na nangungusap ang Lord sa buhay natin lagi? Ngayon yung conviction. Amen? Nangungusap. Oops. Teka lang. Oops. Tinuturuan tayo ng Diyos lumanap sa kanyang kalooban. There is always inside, inner advice nangungusap sa atin. It's come from the Lord. Lalo na't alam mo ang kanyang salita, lumalaya tayo. Amen? Ano ba sabi doon? Siya ay tatawaging? Ano po ang makapangyarihang Diyos? Ano po yung bata? Ano raw siya? Makapangyarihan? Kaya sino magsasabi na ang batang yun ay tao lamang? Amen? Jesus Christ is a mighty God. Amen? The prophecy made that the child is born called Mighty God. Amen? Sabihin niyo po, Mighty God. Amen? Jesus deserved to worship. Jesus deserved to worship. Amen? Sapagkat siya ay Diyos. Amen? Nagpatawad siya ng kasalanan. Even ang kapaligiran ay sumusunod sa Kanya. Amen? Ang mga sakit, maging ang patay, nabubuhay niya. Sapagkat siya katangian ng Diyos. Kaya wala magsasabi sa atin. At huwag nating tatanggapin kung yung magsasabi ng Diyos na si Kristo daw ay tao. Tao lang. Yes, 100% He is man. Kasi nga, nagkatawang tao siya. Amen? But don't forget, Philippians 2:8-9. Hinubad niya lamang ang pagka-Diyos niya. Amen? Pag sinabing hinubad, meron siyang tunay na anyo. At siya bumaba sa piling natin. And the Prince of Peace. Amen? Kung babalikan po natin yung image kanina, mga kapatid. Yung image. Di ba? Parang ito yung bagay na maliit. Walang kabuluhan. Amen? Kung isisilang ka sa ganitong bagay, siguro titignan ka ng maraming tao. Kawawa naman itong tao ito.
dito sinilang. Amen? Ano ba naman yan? Kahit man ng banig, hindi pa nagawa. Amen? Meron ako nabasa kanina, sinilang sa bus. Pero mapalad pa rin yun kasi nagsilang sa kanya, may nurse. Amen? May nurse na nakakasabay sa bus, isinilang. Inulawal niya. Kung nabasa niyo ulit sa Facebook yun. Ano nga sa malaala mo kaya yung buhay niya. Pero ang Lord, sinilang siya, wala pang masilungan. Amen? Kumakatok, walang mapagbuksan, inaabot na sa isang sabsaban. Amen? Isipin niyo yung katangian ng Diyos. Pinili niya yung maliit na bagay. Amen? Sino po yung dumadaan sa mahirap na paraan? Pag dumadaan ka sa mga mahirap na paraan, hindi ka nag-iisa. Even si Jesus Christ, pinagdaanan niya yun. Amen? Sapagkat ang nais ng Panginoon sa atin, mga kapatid, yung mga sinasabing foolish thing, foolish, fool. Amen? Mga mangmang sa paningin, may Bisaya ako. Mga mangmang sa paningin ng ibang tao, walang kwenta. Mga kapatid, yan ang ginagamit ng Diyos. Amen? Even this manger, ginamit ng Lord yan. Sabi po ng 1 Corinthians 1:26 to 28. Napag-aralan po natin ito last Friday. Amen? For consider your call, sa Tagalog, mas maganda sa Tagalog. Yan. Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag. Verse 27, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan. Even yung birthplace niya, mga kapatid. Mangmang sa paningin ng sanlibutan. Pero pinili pa rin ng Diyos. Amen? At ang sabi daw, upang hiyain niya ang marunong at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina. Tingnan niyo yung image kanina, mga kapatid. Parang mahina. Amen? Tatagos ang hangin. Makate. May ipot ng hayop. May dumi ng hayop. Malamig. Amen? Mahirap yun, malamig. Pero ginamit pa rin ng Diyos. Amen? At ang sabi diyan, mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga. Amen? Kaya kung meron nagre-reklamo sa inyo, mga kapatid, I believe, wala naman. Kung nakaranasan niyo matulog sa banig, naranasan ninyo matulog sa isang kawayan, hindi isang pirasong kawayan, mahirap yan. Ibig sabihin yung bangko, amen? O kaya papag, mga kapatid, hindi ka nag-iisa. Even the Lord, pinagdaanan niya. Amen? Ibig sabihin, merong ampat na dinaanan din ng Lord. Amen? Pero ang nasa ng Lord sa buhay natin, sa maliit na bagay, mataas ang Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya punas ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, na Ephesians 5:15 to 20. Ano ba yung sinasabi ni Ephesians 5? Mag-ingat kayong mga lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mangmang, kundi gaya ng marurunong. Na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya't huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo ang kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, ang tanong ko po dito, sino po ba ang mangmang? Sino po ba ang tinatawag na foolish people? Mga kapatid, ang sabi po rito sa noona, huwag kayong maging mangmang, kundi unawain ninyo ang kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, ang taong mangmang ay hindi nakakatugon, kundi nakakahanap ng kalooban ng Diyos sa buhay niyo. Kapag hindi mo nahanap ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, mga kapatid, sa buhay natin, mga kapatid, lalakad tayong mangmang. Pero kung hinahanap natin lagi ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid, hindi po tayo mabibilang sa kamangmangan. Amen? Tingnan niyo po yung mga taong wala sa Panginoon. Tingnan mo yung mga bagay na ginagawa nila. Hindi ba't kamangmangan lahat yan? Lahat po ng bagay na hindi para sa Diyos, mga kapatid, kamangmangin yan. Amen? Ngunit ang nais ng Panginoon, mga kapatid, kung kay Kristo ka, mga kapatid, ibig yung mga mangmang na bagay, gagawin karunungan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen? Kaya, isa pa mong bagay na good news ng Pasko sa buhay natin, mga kapatid. Hindi lamang siya sinila, hindi lamang siya ibinigay ng Panginoon, pero may bunga yun, mga kapatid. Sabi po ng Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life.
Sabihin mo sa katabi mo, eternal life. Amen. Sabihin mo nga, may eternal life. And that is the free gift of God sa buhay natin. Amen? Ang eternal life ay nakay Kristo Jesus lamang. Ang eternal life, nasa pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Acts 4:12. Amen? Wala nang ibang pangalan sa sinong langit na kikiligtas ang tao, kundi sa pangalan lamang ng Panginoon. Amen? And there is no salvation in no one else. Sa Tagalog. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Wala na pong ibang paraan. Amen? Para ang tao ay maligtas. Amen? Sapagkat walang ibang pangalan sa sino ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaliligtas. Amen po ba? Kung hindi pinanganak ang Panginoon, ito yung essence ng Christmas. Amen? Hindi yung date. Hindi natin concern yung date. Ang concern natin dito, mayroong isang batang sinilang na nagdulot ng kaligtasan sa lahat. Nang tatanggap sa Panginoong Jesus. Amen? Kaya ang sabi po mga kapatid sa Ephesians 2:8-9, for by grace, you have been saved. Amen? Ang Pasko ay may dalang biyaya ng Panginoon sa buhay. Amen? And this is not your own doing, it is the gift of God. Amen? Laging may gift. Kaya nga tuwing Pasko, laging may gift eh. Amen? Sino na ba may regalo? Sino na may pang regalo sa party? Amen? Regalo, amen? Kaya, napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Amen. And, at ang verse po bang ibibigay sa inyo sa Luke 2:14, mga kapatid. Kung babalikan po natin yung Luke kanina, na sinabi doon na peace. Amen? Luke 2:14, glory to God in the highest and on earth peace among men with whom is pleased. Sa Tagalog, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Sino po nakakaranas ng kapayapaan sa Panginoon? Amen? The good news bring us peace. Amen? Ang mabuting balita ng kapanganakan ng Panginoong Jesus nagdala po sa atin yan ng kapayapaan. Tingnan niyo po yung taong mayroong Panginoon sa kanyang buhay. May kapayapaan siya. Kahit anong problema, kahit anong pagsubok, may kapayapaan pa rin. Kaya nga yung testimony kanina ni Kuya Arnel, di ba? Totoo po sa lahat yan. Amen? Kunting problema, noon wala ka sa Panginoon, alalang-alalang. Hindi ko mapagtrabaho, hindi ko mapag-isip. Pero pag nasa Panginoon ka, alam mo may Panginoong Diyos na ang gumawa. Amen? Kaya sabi po ng John 14:27, peace I leave with you. Amen? Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Iniiwan po sa atin ng Panginoon. Amen? Ipinamana. Sabi mo, pinamana ng Lord. Ang aking kapayapaan ay ibinigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan na ang ibinibigay ko sa inyo. Sabi ng Lord, yung peace na binibigay ko sa inyo, hindi katulad ng sanlibutan. Ang peace na binibigay ng sanlibutan, temporal. Pansamantala. Pero ang kapayapaang iniiwan ng Diyos sa buhay ng bawat isang mga kapatid, panghabang buhay. Amen? At sabi rin po ng Philippians 4:7-9, and the peace of God, which passes all, tagal na lang. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip. Tinan niyo yung kapayapaan ng Lord? Hindi masayod ng pag-iisip. Ano yung masayod? Hindi masagad, hindi maarok, hindi maabot. Lalim, hindi masayod no? Di ba yung suyod yun? Pag sinabi suyod na talagang abot hanggang anit, kasi naaabot niya. Pero dito, di masuyod, di masayod. Ang kapayapaan ng Diyos, mga kapatid, hindi kayang sukatin. Amen? Ang kapayapaan ng Diyos sa buhay natin, hindi kayang sukatin ng sitwasyon niya. Amen? Ay mag-iingat ng inyong puso at ng inyong pag-iisip kay Kristo Jesus. Ang kapayapaan ng Diyos ay nag-iingat sa atin. Amen? Kapag wala kang kapayapaan ng Panginoon, mga kapatid, mawawala ka sa pag-iingat ng Panginoon. Kaya iniwan niya peace, I live with you. Iiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Nang sa gayon, ang inyong mga puso at pag-iisip ay maingatan ng Panginoon sa Kristo. Verse 8-9. Ayan, katapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, mga bagay na kagalang-galang, ano pa? Ano mga bagay na matuwid,
ano mga bagay na malinis, ano mga bagay na kaibig-ibig, ano mga bagay na mabuting ulat, good report ha, ano mga bagay na may kagalingan, kapurihan, isipin ninyo ang mga bagay na ito. Amen? Ano sabi ng Lord? Dito po natin ilagay ang ating isipan. Yung mga bagay na may katotohanan, kaibig-ibig, gracious, mabuting ulat, kagalingan, at may kapurihan. Huwag po tayo mag-isip ng mga negatives. Amen? Huwag po tayo mag-claim ng mga negatives sa bagay. Minsan nadudulas eh. May magkasakit ako. Huwag mo sabihin baka. Amen? Mahirap yung baka eh. Amen? Kundi isipin natin, ito yung mo, mga kapatid, sapagkat meron tayong kapayapaan ng Panginoon. Verse 9. At ang mga bagay na inyong matutunan na itinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay ito ay gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Amen. Kapag ginawa po natin yung mga bagay, kung anong inararapat, mga kapatid, base sa verse 8, ang kapayapaan ng Diyos ay tataglayin natin. Amen po ba? Amen. 1 Thessalonians 5:23, last 3 verse ko na lang po. May the God of peace Himself sanctify you wholly, and may your spirit and soul and body kept sound and blameless at the coming of the Lord Jesus Christ. Nais ng Panginoon po sa buhay natin. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan at ang espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo. Ano po yung ingatan natin? 3. Espiritu? Meron po tayong threefold of mankind. Amen? Tulad din ng Panginoon, Trinity sila. Pero isang Diyos. Ganun din po tayo. Tatlo rin po tayo. Amen? Pero iisa lang yan. Amen? Si Kuya June, iisang katawan, iisang kaluluwa, iisang espiritu. Pero June ka. Pero 3 ka. Iisa ka. Ano po yung ingatan natin? Espiritu, kaluluwa, at katawan. Amen? At ang sabi doon, ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesus. Ano yung mga kapatid, meron pang pangalawang Pasko. Amen? Sino ba naniniwala? Kasi babalik muli ang Lord. Dati bumaba siya. Pero sabi niya, babalik siya. Sabi po ng Titus 11:13, ito po yung last verse ko mga kapatid. Sa buhay po ng bawat isa. Ito po yung next Christmas na aabangan natin. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng tao. Tama po ba? Ang biyaya ng Diyos ay nagbigay ng kaligtasan sa lahat ng mga tao kung tatanggapin ang regalo ng Diyos. Amen? Na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan, mga kalahayan ng sanlibutan, at marapat na buhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Verse 13, nahintayin niya mapalad at pag-asa at pagpapakita ng kaladian ng ating Panginoong dakilang Diyos at ang tagapagligtas na si Kristo. Mga kapatid, muli siyang babalik. Amen. Kaninang umaga, napag-usapan lamang namin yung papasok kami nila, Kuya Ramil. Amen. Hindi dapat nating matakot sa muling pagbabalik ng Hindi dapat tayo matakot. Tulad ng sinabi ng anghel sa mga pastor. Behold, do not fear. The good news ay narito. Amen? Isa pong magandang balita na ang muling pagbabalik ng Panginoon ay maabutan niya tayo. Amen? Hindi po dapat tayo matakot, kundi magalak tayo. Amen? Kundi habang inaantay natin muling pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid, tayo maglingkod. Tayo maging mainit sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Tayo laging maging handa. Maraming natatakot pa hanggang ngayon, Kristiyano na. Ay, hindi ka Kristiyano pag ganun ka. Ang totoong Kristiyano, nananabik ka pa. Amen? 2,000 years, nanabik sila. Sabi nila, sa huling panahon, sabi ng Panginoon, kaanwilyan na ngayon, hindi pa rin nabalik. Kasi ang nais ng Panginoon, maging handa tayo. Sa lahat ng oras, sa bawat segundo, bawat oras. Kaya wala na ibang bagay pwede tayong gawin sa buhay natin, kundi lumakad ayon sa spiritual. Ayon sa Espiritu. Sapagkat nasa Panginoon pagbalik niya, tayo handa. Nag-iinit, sumusunod sa kalooban, namumuhay sa kapayapaan. Amen. At ang bagay na babalikan ng Panginoon, walang iba kundi tayo, mga kapatid. Lahat ng sumampalataya. Amen? Ito po ang diwa ng Pasko, mga kapatid. Ang kanyang pagsilang sa buhay natin ay nagdulot natin ng
At ang tunay na may karapatan para mag-celebrate ng Christmas ay lahat ng totoong Kristiyano. Kaya nga Christmas, amen? Kaya glory to God po. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at minsan pa nating purihin ang Panginoon sa isang pamagitan ng isang awit. Kung aalalahanin po natin pagsilang ng Panginoon, mga kapatid. Maging ang mga hayop, maging ang anghel, maging ang mga tao sa pagsilang ng Panginoong Hesus sa mundo. Amen po ba? At meron pang dumating na 3 wise men. Ano po yung dala nila? Ginto, pabango, pangamira, kamangyan. Amen? Nag-offer pa sila at sinamba nila. At isang bagay ba doon, mga kapatid, yung 3 wise man, milya-milya po ninakatingin. Dahil ang inaabangan nila ay ang tala. Amen? Ang tala ang magliliwanag kung nasaan ang batang ipinangako sa kaligtasan. And right now, mga kapatid, the light of the world stepped down to darkness. Buhay natin. To open our eyes to see the beauty that He made. Amen? Tanas ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Bukas po yung puso natin sa buhay. Amen? Are you with me? Let's sing this song as a worship to the King of Kings, Lord of Lords. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. King of Kings, King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. let's sing all together. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Let's sing this song. King of all days, oh so highly exalted, glorious in King of Kings, heaven above. You're exalted above all earth. You humbly come to the earth you have created. All For unto us you became poor, O God. And Lord, this is our life, O God. Here I am. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know, I'll never know how much it costs
my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sins upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. Call upon the name. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name. Jesus. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord Jesus. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Those who call upon the name of the Lord, who call upon the name of Jesus will be saved. Call upon For there is salvation in the name of God. For there is power in the name of God. In the name of Jesus. And call upon His name. And all the people who call upon the name of the Lord will be Call saved, oh upon God. the name of the Lord and be saved. Call upon Call upon the name of the Lord and be saved. Jesus. Call upon the name of the Lord and be saved. Here I am To worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. For the last time. Here I am to worship. Here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to you. All things are wonderful in your name. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, Panginoon, nalaman namin na namatay ka para sa amin, para sa aming kasalanan. Namatay ka, Panginoon. Inialay mo ang iyong buhay. Naghihirap ang iyong katawan. Magos, Panginoon, ang iyong mga dugo. Sapagkat hindi namin nalaman, Panginoon. Walang nakaalam, sapagkat walang patuwid sa iyo. Pero dahil sa biyaya mo, Panginoon, bumaba ka sa piling namin. Pinili mong isilang, Panginoon, sa isang sabsaban. Pinili mo, Panginoon, ang isang bagay na walang mabuluhan sa mata ng tao para lamang abutin ang lahat. Sa gayon, Panginoon, lahat ng mahihirap, lahat ng maliliit, nagpasimula ka rin sa bagay upang abutin niyo, Panginoon. Lord, sa aming kawalan, Panginoon, hinanap mo kami, Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan at buhay na walang hanggan na ibinigay mo sa amin.
Sa iyong pangalan, Panginoon. O God. Yes, Lord. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Ikaw, O Jesus, ang aming Diyos. Lord. Walang Amen. ibang Diyos na may kukumpara sa iyo. Ikaw lamang, Panginoon. Amen. Wala kang katulad, O God. Yes, Lord. Amen. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Kamanga-manga. Wala kang katulad sa buhay namin. At dahil lang sa iyo, Panginoon, ang lahat nagkaroon ng kabuluhan sa buhay namin. Kaya napakapalad, Panginoon, na tumatawag sa iyong pangalan. We are blessed by your name, O God. We are blessed, O God, for what you have done in our lives. We call upon the name of Jesus! Jesus! Let's speak the name of Jesus! Come on, church! Speak the name of Jesus in your life! Jesus, oh God! Jesus! You are Savior! Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Panginoon, hindi mo lamang kami niligtas, O God, sa walang hanggang kapahamakan. Hindi, Panginoon, dito pa lamang sa lupa, Panginoon. Paparanas niyo, Panginoon, ang mga pangako mo, Panginoon, sa buhay namin. Tapat ka, Panginoon. Naniniwala kami sa Panginoon. Ang lahat ng pangako mo, Panginoon, sa iyong mga anak na tumanggap sa iyo, God, ay buhay na walang hanggan. Sinabi mo sa salita, sa John 10:10, that you come to have an abundant life, O God. Naniniwala po kami, Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoon, pinagpala niyo po ang buhay ng iyong mga anak nasa lugar. Pinagpala niyo, Panginoon, ang buhay namin, O God. At dalangin ko, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak, O God, na narito. Pagpalain mo sila, O God. Pagpalain mo ang dinanasan natin ng puso, Panginoon, ay sa iyong kalooban. Ano mang, Panginoon, ang ninanais sa puso nila, O God. Lord, let it be for your glory, O Lord. Ano man, Panginoon, pangangailangan ng aking mga kapatid na narito. Lord, dumudulog ako, Panginoon, sa kapangyarihang ipinagkulog mo, Panginoon, sa buhay ng iyong lingkod. Kami po ay tumatawag sa iyong Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang buhay ng iyong mga anak namin. At ayaw mo, Panginoon, sa kanilang buhay ay lagi nilang maranasan ang iyong pagsama, ang iyong pag-iingat. At sila'y laging makalakad at kami makalakad sa iyong kalooban. Pagpalain mo ang kanilang asawa. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang mga anak, ang kanilang mga magulang, O God. Ang kanilang mga kapatid, ang kanilang tahanan, O God. Ang kanilang bahay, O God. Ang kanilang trabaho, O God. Sa pangalan ng Jesus, O God. Tinatanggap na nila at natanggap na nila ang lahat ng iyong pangako sa pangalan ng Jesus, O God. Pataya mo, Panginoon. Pangahawakan namin ang sa iyong salita, Panginoon. Joshua 24:15. That as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the living God. As for me and my house, and we will be blessed, O God, by your name, O God. Thank you, God. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Lord, kung sino man may pangangailangan ng kagalingan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa bawat latay, dugo ng Panginoon sa Kristo, sa pangalan ni Jesus, sila ay magaling. Sino man may mga karamdaman sa kanilang mga mahal sa buhay, O God, right now, O God, at this moment, O God, heal them in Jesus' name. Heal them in Jesus' name. Hallelujah. Jesus' name, O God. Jesus' name. Hallelujah. Jesus' name, O God. Jesus' name. Hallelujah, Lord God. Sino man sa aming mga mahal sa buhay nakakaranas ng sakit karamdaman. Hallelujah, Lord. Jesus' name. Tulad, Panginoon, ng senturyon, lumapit sa iyo, O God.
Sinabi ng isang senturyon, sabihin mo lamang, O God, siya igagaling na. And Lord God, we have the kind of that faith, O God. Sabihin lang namin, Panginoon, sila ay magaling na sa pangalan ni Jesus. Sila ay magaling na sa pangalan ni Jesus, O God. In Jesus' name. Sino man nangangailangan, Panginoon, ng pinansyal, nangangailangan ng kalakasan, pisikal. Lord, right now, katagpuin mo, Panginoon, ang pangailangan. And Lord God, ang dalangin ko, Panginoon, sa bawat buhay na isa sa amin, Lord, increase our faith from glory to glory. Glory to glory. Lord God, palaguin niyo ang aming pananampalataya sa glory to glory. Thank you, Jesus. Lord, this night, Lord Jesus. Itong gabing to, Panginoon, napaka-makabuluhang gabi sa buhay ng bawat isa. Sapagkat, Panginoon, naranasan ka namin. And every day in our lives, ay hindi ito may kumpara, Panginoon, sa libo-libong taon. For the one day of God is 1,000 years of men. In your presence, Lord, is 1,000 years of men. Lord, sa aming pagtatapos ng gawain, dalangin ko, Panginoon, sa aming pasamantalang pag-ihiwalay, sa aming pag-uwi, sa aming pasamantalang tahanan, Lord, baunin namin ang pagpapala mo. At ang nakuusap namin, Panginoon, ay may pagpapala, Panginoon. Nalalabas sa buhay namin, O God, sa pangalan. Ang lalabas sa aming bibig, ang aming isipin, ang aming gagawin, O God, ay base, Panginoon, sa kaisipan mo, Panginoon, sa kaisipan ng Panginoon. Lord, pagpalain mo ang gawa ng aming mga kamay, O God. Sa pangalan ni Jesus, O God. Ano man ang hawakan namin, Panginoon, O God. You will be blessed. You will bless, O God. You will bless, O God. Pagpapalain niyo rin, Panginoon, ang aming mga pitaka, ang aming mga wallet, O God, ang aming mga salary, O God. Lord, i-promote niyo, Panginoon, yung mga anak na tapat at naglilingkod sa iyo. And we pray, O God, that your favor be upon us. Lord, maging ang naganda ng pagkain, ang aming kakainin, pagpalain niyo rin po, Panginoon. O paano niyo, Lord, binusog ang aming spiritual na buhay, Panginoon. Lord, bubusugin mo rin kami sa pisikalo. Nanibili po, God, gagamitin mo ang mga bagay na yan upang lalo ka namin paglingkuran ng buong lakas, buong puso, buong buhay. At sa iyo namin ibabalik ang lahat ng puri, lahat ng kalwatian, ang lahat ng pasasalamat, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng Diyos Anak, at ang pang-ibisan ng Banal na Espiritu Santo ay sumaamin ngayong bukas at pagpakilaman. Sa pangalan ni Jesus na ng lahat ng anak ng Diyos ay magsasabi ng Amen! Glory to God!